Posibleng abang manalo ang Pilipinas laban sa China? Kung titingnan natin ang mga numero sa dami ng barko, eroplano, pera at sundalo, parang suntok sa buwan. Pero sa kasaysayan ng digmaan, hindi laging ang pinakamalaki ang nananalo. Tinalo ng Vietnam ang Amerika. Napalayas ng Afghanistan ang Russia at ang US. At higit sa lahat, maraming maliliit na bansa ang tumalo sa mga imperyo gamit ang talino, taktika at ang mga kahinaan ng kalaban. Sa video na ito, aalamin natin ang isang worst case scenario. Kung sumiklab ang World War III sa Asia, paano idedepensa ng Pilipinas ang sarili nito? Ito ay nakabatay sa mga pag-aaral ng militar, sa konsepto ng asymmetric warfare at sa tinatawag na archipelagic defense strategy. Sasagutin natin ang tanong, paano tatalunin ng Pilipinas ang China? Spoiler alert, hindi sa paraang iniisip nyo. Tara, panoorin ang buong video dahil magugulat kayo. Ganito lang pala ang paraan para manalo laban sa China. Mga kahistoryador, kung head-to-head combat ang pag-uusapan, bilang sa bilang ng sundalo, dami ng tangke at sa dami ng barko, talo na agad tayo. Hindi natin kayang tapatan ang People's Liberation Army ng China sa paramihan. Sila ang may pinakamalaking navy sa buong mundo ngayon, base sa bilang ng mga barko. Pero alam nyo ba, sa modernong digmaan, hindi laging nananalo ang mas marami. Tingnan nyo na lang ang nangyari sa Ukraine laban sa Russia o sa Vietnam laban sa Amerika noon. Ang susi ay ang tinatawag na asymmetric warfare. Ano ito? Simple lang. Huwag mong sabayan ang kalaban sa laro niya. Ang gagamitin nating estratehiya ay ang porcupine strategy o ang estratehiyang parang sa hayop na porcupine. Maliit man ang porcupine, hindi ito basta-basta makain ng leyon dahil sa tinik nito. Ang goal ng Pilipinas ay hindi sakupin ang Beijing. Ang goal natin ay gawing impyerno ang West Philippine Sea para sa sinumang mananakop. Ang tawag dito sa military terms ay anti-access area denial. Oo, dahil dito, hindi natin kailangang palubugin lahat ng barko nila sa gitna ng karagatan. Kailangan lang nating siguraduhin na hindi sila makakatapak sa lupa natin ng buhay. At kung makatapak man sila, sisiguraduhin nating hindi sila makakauwi. Pansinin nyo ang ating heograpiya, mga kahistoryador. Tayo ay isang arkipelago. Hiwa-hiwalay ang mga isla. Sa tingin ng iba, kahinaan ito. Pero sa mata ng isang magaling na general, ito ay isang natural na depensa. Ang China kailangang tumawid ng dagat para lusubin tayo. Ibig sabihin, expose sila. Lantad sila sa atake habang nasa tubig. At dyan tayo titira. Oo. Pero paano? Gagamitin natin ang mga BrahMos Supersonic Cruise Missiles. Pinili ito ng Pilipinas mula sa India. Pero ano ba talaga ito? Ang BrahMos ay itinuturing na isa sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo. Tumatakbo ito ng halos Mach 3. Ibig sabihin, 3 beses na mas mabilis sa tunog. Para madaling intindihin, kaya nitong baybayin ang distansya mula Manila hanggang Baguio sa loob lamang ng ilang minuto. Yes, mga kahistoryador. Bakit ito delikado para sa China? Karamihan sa mga depensa ng barko ngayon ay nakadisenyo para sa mga mababagal na missile. Kapag pinaputok ang BrahMos, halos wala ng oras ang radar ng kalaban para mag-react. Sa bilis nito, ang kinetic energy o ang lakas ng impact pa lang, kahit walang pampasabog, ay sapat na para hatiin sa gitna ang isang frigate o destroyer ng China. Pero teka, may magtatanong dyan. Di ba may hypersonic missiles ang China? Yung Dongfeng missiles nila na umaabot ng Mach 5 pataas. Tama, meron sila niyan.
Pero alam nyo ba ang diferensya? Ang hypersonic missiles ng China ay mahal at limitado. Ginagamit yan para sa high-value targets tulad ng aircraft carriers ng Amerika. Hindi nila sasayangin ang milyong-milyong dolyar na missile para lang sa maliliit na target sa Pilipinas. Kaya naman dito papasok ang BrahMos natin. Ang BrahMos ay ship killer. Ang target natin ay ang kanilang mga landing craft, yung mga barkong nagdadala ng mga sundalo at tangke nila. Isipin nyo, isang BrahMos missile lang katumbas na ng libu-libong sundalong Chinese na lulubog sa dagat bago pa man sila makarating sa dalampasigan ng Palawan o Zambales. Mayroon tayong shore-based anti-ship missile system. Ibig sabihin, ang mga BrahMos natin ay itatago natin sa mga gubat, bundok o mobile trucks sa gilid ng dagat. Papaputok tayo, tapos tatakbo. Shoot and scoot. Hindi nila alam kung saan manggagaling ang tira. Oo, ito ang bangungot ng anumang navy. Ngayon, paano natin malalaman kung nasaan sila? At paano tayo lalaban kung maubos ang BrahMos? Ang sagot, drones. Mga kahistoryador, nakita natin sa Ukraine-Russia War kung paano pinahiya ng maliliit na drones ang mga dambuhalang tangke ng Russia. Sa senaryo ng World War III, ang Pilipinas ay gagamit ng swarm tactics. Ito yung pagpapakawala ng daang-daang maliliit na drones ng sabay-sabay. Pero ang tanong, saan tayo kukuha ng drones? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may malakas na electronic assembly industry? Marami tayong engineers. Sa oras ng digmaan, ang mga pabrika sa Laguna at Cavite ay pwedeng i-convert para gumawa ng suicide drones o loitering munitions tulad ng ginawa ng Ukraine. Ang mga drones na ito ay mura lang. Pwedeng lagyan ng C4 o anti-tank warheads. Isipin nyo, isang drone na nagkakahalaga lang ng 50,000 pesos, kayang sirain ang radar ng isang barko na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Kaya lugi sila sa palitan. Ang tawag dito ay cost exchange ratio. Pinipilit nating gumastos ang China ng malaki para sa maliit na damage, habang tayo ay gumagastos ng maliit para sa malaking pinsala sa kanila. Bukod pa dyan, gagamit tayo ng drones para sa target acquisition. Ang mga drones ang magtuturo kung saan nakapwesto ang mga barko ng kalaban para tirahin ng ating artillery at BrahMos. Oo. Pero dahil World War III na ito, huwag tayong magpaka-hero na kaya natin itong mag-isa. Sa modernong geopolitics, no man is an island. Kaya naman napakahalaga ng ating Mutual Defense Treaty sa Amerika at ang lumalakas na alyansa natin sa Japan at Australia. Alam nyo ba kung bakit gigil na gigil ang China sa West Philippine Sea? Dahil nakakulong sila. Tayo ang susi sa First Island Chain. Tingnan nyo ang mapa. Ang Japan, Taiwan at Pilipinas ay parang bakod na humaharang sa China para makalabas sa Pacific Ocean. Kapag hawak ng kakampi natin ang Pilipinas, kulong ang China. Hindi makakahinga ang kanilang navy. Sa oras na sumiklab ang World War III, hindi lang sundalong Pilipino ang lalaban. Ang mga base militar sa ilalim ng EDCA ay magiging launching pad ng mga Amerikano. Dito papasok ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ng US. Kung ang BrahMos natin ay abot ng halos 300 kilometers, ang missiles ng kakampi natin ay kayang umabot ng mas malayo. Sabi ng iba, iiwan din tayo ng kano. Pero sa konteksto ng World War III, hindi tayo pwedeng iwan ng Amerika. Bakit? Dahil kung bumagsak ang Pilipinas, babagsak ang buong depensa ng Amerika sa Pacific. Mawawalan sila ng kontrol sa Asia. Kaya strategic necessity ang Pilipinas. Dito papasok ang EDCA sites. Ang mga baseng ito ay imbakan ng gamit, fuel at bala ng US.
Sa oras ng digmaan, dito manggagaling ang counterattack. Ang papel ng Pilipinas ay maging base of operations. Habang busy ang mga sundalong Pilipino sa ground defense at coastal defense, ang US Air Force at US Navy ang bahala sa heavy lifting. Sila ang makikipag-dogfight sa ere at babasag sa naval fleet ng China. Ang Australia at Japan ay sasali rin sa digmaan dahil kapag bumagsak ang Pilipinas, putol ang supply line nila. Ang dagat natin ay daanan ng barko ng kalakalan ng buong Asya. At ano naman ang papel ng mga kaalyado ng China? Siyempre, nandyan ang Russia at North Korea. Pero ang Russia ay abala sa Europe at ubos na ang lakas. Ang North Korea naman ay babantayan ng South Korea at Japan. Sa madaling salita, sa theater of war sa Asia, medyo lonely ang China. Napapaligiran sila ng mga bansang galit o takot sa kanila. India sa border, Vietnam, Pilipinas, Japan at Taiwan sa dagat. Ito ang tinatawag na encirclement, kaya mahihirapan silang tulungan ang China. Mga kahistoryador, heto pa, ito ang hindi masyadong alam ng marami. Akala natin invincible ang China, pero mayroon din silang kahinaan na pwedeng ikamatay ng kanilang ekonomiya at military. Ang tawag dito ay ang Malacca Dilemma. Pansinin nyo ito, ang China ay sobrang lakas sa pagmanufacture ng gamit, pero kulang sa langis at enerhiya. Halos 80% ng langis na ginagamit ng China ay dumadaan sa Strait of Malacca, ang makipot na dagat sa pagitan ng Malaysia at Indonesia, papasok ng South China Sea. Kapag sumiklab ang World War III, ang unang gagawin ng alyansa ng Pilipinas, US at UK ay harangan ang Malacca Strait. Ito ay tinatawag na naval blockade. Kapag sinarado ito, walang langis na makakapasok sa China. Ano ang mangyayari? Titigil ang takbo ng mga pabrika nila. Mawawalan ng kuryente ang mga syudad. Higit sa lahat, mauubusan ng gasolina ang kanilang mga tangke, jet fighter at barko. Ang modernong gyera ay hindi lang labanan ng bala. Labanan ito ng logistics. Kahit gaano karami ang eroplano mo, kung wala kang jet fuel, display lang yan sa museum. Kaya ang estratehiya natin ay wait and bleed. Patagalin ang gyera. Habang tumatagal, nauubos ang reserbang langis ng China. Gugutumin natin ang kanilang war machine hanggang sa hindi na ito makaandar. Dagdag pa dyan ang internal na problema ng China. Dahil sa one-child policy noon, karamihan sa mga sundalo ng PLA ay only child o nag-iisang anak. Ang tawag sa kanila ay Little Emperors. Kapag nagsimulang umuwi ang mga abo o katawan ng mga sundalong ito, magwawala ang mga magulang sa China. Ito ay magdudulot ng social unrest o gulo sa loob ng bansa nila. Ang pinakakinatatakutan ng Chinese Communist Party ay hindi ang Amerika, kundi ang sarili nilang mamamayan na mag-aaklas. Oo. Pero mga kahistoryador, heto ang real talk. Walang pera ang Pilipinas para sa matagalang digmaan. Ubus agad ang budget natin sa unang buwan pa lang. So paano tayo magsusurvive? May tatlong pagkukunan tayo ng pondo para sa estratehiyang ito. Una, war bonds. Ito ay parang pagpapautang ng mga mamamayan sa gobyerno. Bibili ka ng bonds at babayaran ka ng gobyerno na may interes pagkatapos ng gyera. Ito ang ginagawa ng mga bansa noong World War II. Pangalawa, foreign military financing at lend-lease. Gaya ng ginagawa sa Ukraine ngayon, ang US at Europe ay magpapautang o magbibigay ng libreng armas sa atin. Bakit? Dahil mas mura para sa kanila na bigyan tayo ng bala kaysa sila mismo ang mamatayan ng sundalo. Tayo ang frontline, kaya bubuhusan tayo ng suporta. Pangatlo, asset seizure. Sa oras ng digmaan,
Lahat ng pag-aari ng gobyerno ng China at mga kumpanyang konektado sa kanila sa loob ng Pilipinas ay kukumpiskahin ng gobyerno. Ang mga pogo, kung meron pa, mga Chinese-owned corporations at mga investments nila ay gagamitin natin para pondohan ang ating depensa. Ito ay legal sa ilalim ng rules of war. Ang tanong, paano ito magtatapos? Isipin nyo ang senaryo na ito. Sumiklab na ang World War III. Nagpadala ang China ng amphibious assault ships papuntang Lingayen Gulf at Palawan. Habang nasa laot pa lang, nadidetect na sila ng mga satellite ng US at ibinibigay ang coordinates sa AFP. Mula sa kabundukan ng Zambales, pinakawalan ng Philippine Marines ang BrahMos missiles sa bilis na Mach 3. Hindi ito nasangga ng mga escort ships ng China. 3 malalaking landing ships ang lumubog. Libu-libong mananakop ang nalunod. Yung mga nakalusot na maliliit na bangka ay sinalubong ng ating drone swarm. Parang mga bubuyog na sumasalpok sa mga sundalo. Sa himpapawid, naglalaban ang US Air Force at Chinese Air Force. Pero sa dagat, naka-blockade na ang supply ng langis. Makalipas ang 3 buwan, nagsisimula ng humina ang China. Wala ng gasolina ang mga barko nila. Nagrarally na ang mga tao sa Shanghai at Beijing dahil sa gutom at galit sa gobyerno. Ang Pilipinas, wasak ang mga infrastruktura. Maraming namatay, oo. Pero hindi tayo nasako. Nananatiling nakatayo ang ating bandila. Dahil sa taas ng presyo ng digmaan, ang pagkawala ng kanilang ekonomiya, ang internal na gulo at ang kahihiyan, mapipilitan ang China na makipagnegosasyon at umatras. Mga kahistoryador, ang panalo sa World War III ay hindi nasusukat sa kung sino ang pumatay sa lahat. Ang panalo ay nasusukat sa kung sino ang nanatiling nakatayo. Tatalunin natin ang China hindi sa pamamagitan ng paglusob sa kanila, kundi sa pagpapakita na ang Pilipinas ay hindi isang walk in the park. Tayo ay isang death trap para sa sinumang mananakop. Gamit ang talino, ang lakas ng BrahMos, ang teknolohiya ng drones, ang tulong ng mga kaalyado, at ang tibay ng loob ng bawat Pilipino, may laban tayo. Kaya naman kung sakaling dumating ang araw na iyon, handa ka bang ipagtanggol ang bayan? Ano sa tingin nyo? Uubra ba ang porcupine strategy at BrahMos natin? I-comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon at estratehiya para malaman din namin. Maraming salamat!